child abuser, si child abuser Franz Castro nagpunta dyan sa lamay ni Akop, tapos sumubo pa ng ostya. Utang ina, sabi ko wala na talaga. Wala na talaga. Talagang yung mga simbahang katoliko natin mga pare, putang ina kung kani-kanino na sinusubo ang katawan ng Diyos. Wala na pag-asa kaluluwa niya ni Franz Castro. Sa impyerno yan mapupunta. Mantakin mo, convicted. Convicted na child abuser, ha? Bata, 'di ba ang inabuso, kinidnap ng buwaka ng ina niyan. Kita mo naman sinusubukan pa ng osya ko, hindi osya isusubo ko diyan, bubog. Basag na bote. Subukan ko ng basag na bote 'yan. O kung di basag na bote, dapat ano 'yan, swelas na may tae ng pusa. Ang ina niyan. Mga hayop talaga, pati tradisyon ng simbahan, sinisira ng mga hudas na yan. Walang hiya talaga itong simbahang katoliko. O ako'y katoliko ha. O kung itatuan nila ako, paki ko. Putangin na nila. Wala akong pakialam. Oo, ako'y katoliko pero ako'y hiyang-hiya sa ginagawa ng simbahang katoliko. Mantakin mo. Isang taong makasalanan, umabuso ng karapatan ng isang bata, convicted ng korte, pati ng Court of Appeals. Tapos sinusubukan pa ng ostya. Kaya ko ako, ostya isusubo ko niya, may baygon eh. Dahil insekto ang turing sa mga yan eh. Mga hype na mga komunista na yan. Visit talaga, no? O, ayan na nga mga bossing, ano na ang nangyayari sa atin bukod dyan. Mainit pa rin ng social media. Oo, at ang dami sa mga kasama natin na nagpapahayag ang yung kanilang social media. Kanilang mga Facebook, puro restriction. So nabalitaan ko, yung ibang mga kasamaan natin may mga restrictions, hindi pwede mag-post ng video, pwede mag-post ng picture, puro status lang. Si Banat Bay naman ganun din. Nag-email na ang Meta sa kanya na hindi na siya pwedeng gumamit ng Facebook. Anak ng tinapay. Kaya nga ako palakas ng palakas yung ating Facebook mga bossing ha. Palakas ng palakas yung ating Facebook. At yung ating Facebook na yan hindi malayo na maglaho yan, parang bula. Okay lang. Maglaho man yan, gawa ulit tayo ng bago. Anong gagawin natin? Lang namang umiyak tayo. Gawa lang tayo ng bago. Banatan lang natin ng banatan ng mga hudas na yan hanggat meron tayong nagagamit. Pagkatapos natin gawa tayo ulit. Pagka tinanggal nila ulit, gawa tayo ulit. Walang hihinto mga bossing. Itong Meta. By February o March siguro, wala na dapat yung Vera files na yan dyan. Tapos nakontratan nila. Unless lumabag sa batas na naman mga hayop na yan at hindi pa rin sila umalis, magpanatili ang pagte-take down nila ng mga pages, huwag tayo susuko. Page lang yan. Yan lang ang bawi natin. Sakit na sila sa mga ginagawa natin. Kahapon nga mga bossing, nakita kami ni Doc Lorraine Badoy. Doc Lorraine! Nandito si Doc Lorraine. At saka yung kanyang mister na si Colonel Badoy. Hindi, Badoy si Doc Lorraine yan. Kalimutan ko ano apelyido ng kanyang mister. Yung pogi-pogi ng kanyang mister. Yung kanyang mister pala ay meron palang Japanese blood. At ang napakaganda noong mga napag-usapan namin, nabalitaan natin dito sa Japan. Grabe. Alam nyo ba na yung Prime Minister dito sa Japan ay dating kanang kamay ni Shinzo Abe. Kilala niyo si Shinzo Abe, yun yung Japanese Prime Minister na kaibigan ng ating pinakamamahal na pinakamagaling na presidenteng si Digong. Nagpunta pa nga yan sa may bahay ni Digong diyan sa dating Pangulong Duterte diyan sa Davao. At yung ruling party ngayon dito sa parliament, yung gobyerno ng Japan ay yung partido nila Shinzo Abe. At yung kanyang kanang kamay, yung babaeng pinakaunang prime minister nila dito sa Japan, apprentice ni Shinzo Abe. At kilala din yan si Pangulong Duterte. Nagpunta yung ating mga kababayan dito sa Japan kasi 'di ba may pinakakalat itong si Llamas na pinagli sa bulok na ubas. Itong si Llamas na ito daw mga OFW ay mahina na daw ang suporta sa mga Duterte. Galit na galit yung mga Pilipino dito sa Japan. Kasi meron din silang ginagawang signature campaign para himukin ang gobyerno ng Japan na
pag nagkaroon ng interim release or i-request sa ICC na dito dalhin si Pangulong Duterte sa Japan dahil daw yung healthcare system ng Japan is number 1 sa buong mundo. Palakpakan. So nagagawa sila ng initiative. Hindi ba meron tayong signature campaign sa Pilipinas? Tapos ang layon nun ay maipakita sa Supreme Court ang overwhelming na suporta ng mga Pilipino, pagtanggi ng mga Pilipino sa pagpapadala kay Pangulong Duterte doon sa ICC. Alam nyo ba na ang ICC, ang pinakamalaking donor ng ICC is Japan? So, nakipagpulong si Doc Lorraine at yung mga Filipino community dito sa parliament ng Japan at meron silang isang Japanese senator na nakausap. Good news to ha. At yung Japanese senator na yun na nakausap, siya mismo ang kasama ni Shinzo Abe nung nagpunta sila sa bahay ni Pangulong Duterte. At alam mo ba na manghang-mangha sila sa katarantaduhan ng Pilipinas? Manghang-mangha daw sila sa katarantaduhan ng Pilipinas. Sabi daw niya, bakit nandoon si Pangulong Duterte? Si Duterte, sabi niya, ba't nandoon sa ICC? Napakagaling na presidente niya. So pinaliwanagan nila yung political issues dito at alam niyo ba na aware ang gobyerno ng Japan sa mga kabulasugan nangyayari sa Pilipinas, flood control project, adik yung presidente, di umano, at kasapakat yung mga military at saka mga pulis, di umano. So alam nyo ba na yung Japanese government pa mismo yung ang nag-schedule kung kailan magdi-deliberate na hiniintay lang ng pamahalaan ng Japan, lalong-lalo na yung senator na yon, i-open daw niya yan sa plenaryo. At inaantay na lang niya, nagfa-follow up. Sila pa mismo nagfa-follow up inaantay lang daw nila na may makipag-usap na mga taga-gobyerno, senators, mayors, or whoever na ipaintindi pa sa kanila, ipaintindi pa sa mga kasamahan nila kung bakit nangyari ito kay Pangulong Duterte at kung bakit kailangan nila na i-request si Pangulong Duterte come interim release na dito magstay sa Japan. So meron ngayong signature campaign dito sa Japan na nag-iikot-ikot sila. Actually yung na yan, ipapakita ko sa inyo soon. Sinend sa akin yung pirmado mismo nung senadora na petition. Pirmado mismo nung Senator Yamana something basta. Yung Japanese senator, pinirmahan niya yung petition na yon. Tapos ngayon, nagkakalap ng pirma yung mga OFW natin dito, mga migrants natin dito sa Japan. Hindi lang Pilipino kahit ibang lahi, kahit Japanese, nakukumbinsin nila na pumirma. Minsan nagpupunta daw sila sa mga fair. Minsan daw pagka may mga nakakausap daw sila ng mga Japanese na si Pangulong Duterte, hindi daw alam ng mga residente dito bakit nandoon talaga si Pangulong Duterte. But most of the residents here knows si Pangulong Duterte bilang isang strong leader at magaling na leader. Tsagtaan daw sila, ba't nandoon? Pumipirma kami, ang dami ko kasi kahapon, pinapirma ako doon. Nakita ko from Japan. Ang dami mga Hapon na pumipirma doon sa kanilang signature campaign. And ang target ng grupo na yan na makakuha ng at least 10% noong total na mga Pilipino na nagtatrabaho dito sa Japan and mga Japanese. Konti lang yun. As in, kayang-kaya, achievable. Kasi very mga Pilipino dito sa Japan. Very tawag dito yung pagmamahal nila sa bayan, suporta nila sa mga Duterte. Kaya nananawagan tayo sa mga kababayan natin, mga senador. Kayong tutulog-tulog, gawa-gawa kayo ng resolusyon. Gumawa-gawa kayo ng resolusyon na nakaraan, wala na naman kayong follow-up. Hinaantay kayo ng gobyerno ng Japan para makipag-usap sa kanila at ipaalam sa kanila yung totoong issue sa Pilipinas at kung bakit kailangan nilang pumayag na si Pangulong Duterte ay iuwi dito sa Japan or dito sa Japan i-release. Tandaan natin ang Japan ang isa sa pinakamalaking donor ng pumupondo sa ICC. Okay, pinupondohan nila yung ICC at talagang nakalagay parang isa kasama yun sa kontrata nila. Kasi 'di ba tandaan niyo nung World War II, 'di ba? Isa ang Japan sa talagang pinakamaraming na-commit na human rights violation at nag-commit sila that they will not
commit the same mistake again at kailangan maging parte sila ng lahat ng mga human rights courts and stuff and mga organization, UN, ganyan. So yun, napakaganda ng inisyatibo na yun. Katulad ng inisyatibo sa Pilipinas, meron silang layunin. Yung inisyatibo dito may layunin din. Ang magandang balita pa nga is yung government dito, majority noong mga nakausap daw nila Doc Loren, masamang-masama yung kanilang loob dahil sa nangyari kay Pangulong Duterte. Di daw nila ma-expect na ang isang sovereign na bansa ipagkakanuno yung sarili nilang lahi. Yan nga yung mga kabobohan nito ni Bongbong Marcos na talagang nakatatak na sa pagkatao ng pamilya nila. Na hindi lang sila mga magnanakaw at mga adik di umano, sila ay traidor sa bayang Pilipinas. Kasi gumagana naman ang ating Kaya nung nakaraan daw, meron daw mga military parang dignitaries, wala mga dignidad na nagpunta daw dito. Alam niyo mga bossing yung mga Japanese, masyado daw yan silang magalang, courtesy o courteous daw sila, tsaka marespeto sila sa mga bisita. No, ito daw delegates ng mga Philippine military dignitaries na nagpunta daw dito noong nakaraan. So syempre may mga translators sila. So yung mga translators na Japanese speaking ita-translate doon sa ating mga MUPs. Alam mo, grabe daw yung trato ng Japanese sa kanila. Sobrang mag-aalang daw talaga yung Japanese lalo na sa bisita. Meron daw minsan daw yung translator, hindi daw alam kung paano ita-translate yung sinasabi ng Hapon kasi ang pangit daw talaga ng sinasabi ng Hapon. Parang may tinatanong yung Pilipinas, tapos sabi daw nung Japanese. Sabi mo nga bakit nila tinatanong yan? Confidential yan. Huwag silang tanong ng tanong. Ganun daw sumagot yung mga Hapon. Tapos syempre they have to translate it doon sa atin, sa kabilang side. Di daw nila alam kung paano ita-translate, and first time daw na naging arrogante ang tawag dito, yung panel ng kasi Defense Ministry daw yun ng Japan. First time daw na naging arrogante sila. Hindi lang sa sa Pilipinas, kahit sa ibang mga lahi, hindi daw sila naging arrogante. First time daw na yung galing sa Pilipinas ginagaspangan nila. Parang binabastos. Isa lang tanong ng tanong. Dami nilang tinatanong, confidential yan. Ba't gusto nila malaman? Ganun daw sumagot. Pwede naman sabihin na hindi po pwedeng malaman because it's highly confidential. I hope you understand. Pwede naman daw ganun, pero grabe daw talaga yung spike nung tanong ng tanong. Bakero. Parang yung mga translators daw, mga Pilipino kasi yung translators So pinaparating daw nila yung mensahe, ginagaanan na lang daw nila, pero nagtaka raw sila sa tagal nilang nagta-translate for itong mga taga-gobyerno ng Japan. Ngayon lang daw nila nakita na sobrang sungit nung mga nung panel na yun towards yung dignitaries na walang mga dignities from the Philippines. Meron pa nga daw, sabi nga kinukwento nga ni Doc Loren na nung nagpunta raw sila dito sa Japan, grabe, red carpet daw talaga nung si Pangulong Duterte. Saka sabi ni Doc Loren, alam mo si Pangulong Duterte noong siyempre magkakasama kami lagi dahil kami yung Presidential Communications Office. So kahit saan siya magpunta, nandoon kami. Ibang-iba si Pangulong Duterte sa ibang bansa. Yung aura niya, yung asta niya, ibang-iba. Parang neck nyo, Pilipinas kami. Nataas noo daw talaga, maangas, swagger daw talaga. Yung swag daw niya kakaiba. Dito, ngayon daw yung administrasyon natin, putang ina, ayaw daw. Kung pwede daw, latagan ng barbed wire pagka bumibisita sa ibang bansa. Kung gaano ka-humble daw si Pangulong Duterte sa Pilipinas, treating the Filipinos, pag nasa abroad daw siya, snobbish daw siya. Sino ka? Lapit ka na, lapit sa akin. Yung sigang-siga daw siya. And lahat daw ng mga leaders, talagang dinudumog siya. Ngayon parang hindi mo dudumugin, mukhang hindi naliligo Mukhang malagkit. Dito nga sa Pilipinas, pinandidirihan negative 3. Diba? Dito nga sa Pilipinas, pinandidirihan lalo pa kaya sa ibang bansa. Diyos ko po, mantakin mo, negative 3 ang kanyang trust and approval. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit
sino ka pa. Pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa